Ako po si Kate Angela Cruz. Dito po ako nakatira at dito po ako lumaki. Sa Navotas City. And dito sa taas na to dati, dito kami mga babae sa taas. Yung boy pa yung mga magulang namin. Kasi dito sila tatay, tapi yung mga lalaki sa ibaba. Pero wala pa to ng taas na to. Kasi ito pinagawa to ng isa kong ate na may asawa. Diyan kasi sila, wala na sila sa maganda na sila. Umuwi-uwi na lang sila dito. Kaya dito na ako natutulog kapag umuwi ako. Tuwing rest day, dito po ako. Ito, and yung kusina. Napakaganda kusina. Kusina ko. Dito kami nag-ano kasi butas yung ganito. Kaya dito na ano yung mga gayong tinatalo na. Pero abasa talaga din napakalaki. Hinatakpan ko. Ito pala na tumamamok ito. Ayan, ma'am, wala kami dingding. Kasi yung bumabagyo, ma'am. Yung time na bumagyo, ma'am, hinahangin po talaga siya pati yung yero namin. Ayan, kaya wala kami. Ayan po talaga yung namin. Dito kami tutulog, ma'am, dyan. Mga babae kami lahat po dito. Ayan, dyan po kami. Ito yung dalawang kapatid ko ng babae. Kasi ito po yung bunso namin. Ayan. Napag-ano po kasi. Tapos yung kuya kong kakanay, dito po siya natutulog. Dito po yung kwarto niya. Ayan dyan. Simula bata ako pa, talagang ramdam na ko namin talagang hirap ng buhay. Lalo nung buhay ko yung mga magulang namin, sobrang saya po talaga. Kasi buo pa, magkakasama po kami, mag-ano po. Parang maliwalas ko yung bahay namin. Parang maliwanag pa. Pero simula kasi namatay na ako na parang ang daming nagkawin po. Kasi napabayaan ako yung bahay. Tapos yung iba naman, yung mga sariling gunan, wala bigla. Ano po yun sa nanay ko na December 30, 2016. Nangyari yung year po yun sa inyo. Ayun kasi pinakayo ko maalala mo. Kasi biglaan. Hindi namin alam kasi siya nag-uusap namin ganun so hindi na kami. Tapos na siya ganun. Excited pa lang siya sa New Year kasi pangarap na sing-sing yung kompleto kami na magkakapatid, kasama kami na nasa yung wala. Kung gusto nga kami pa siya naman noon. Tatay ko, yung COVID naman yun, yung tatay ko. Ang sakit kasi siya sa puso, so madali siyang kapitan ng COVID. Nagkaroon po siya. Nag-positive po kasi siya ng tetanus. Tapos hindi namin siya agad na naburol. Kasi ano siya, pinirinate po siya. Kaya, pinirinate siya. 3 days lang din siya dito. Nakapulad siya. Pero wala akong dito nga. Nasa Cavite. Yung night time, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Yung bunso na lang nag-aaral sa amin. Magka-college, gagraduate na siya ngayong year na to, then gagraduate na din siya. May magka-college na. Tsaka night time, sayang kasi itrabaho na. Hindi naman na nabuto na may trabaho na kami. Hindi ko na nabigay sa inyo yung mga magagandang alaala man lang kahit pa paano yung buhay pa kayo. Sayang lang kasi hindi ko nabigay yung mga pangangailangan nyo, yung mga gusto nyo. Hindi ko nga na naibigay yung pero yung mga pinangako ko sa inyo na sinasabi ko na bibili ko kayo ng dryer kasi nakikita ko sugat na kayo sa kamay. Nakikita ko sugat na kayo. Nahihirapan maglaba dahil tabla lang, kusot.
Kaya sabi ko noon, pag nagkatrabaho ako, sabi ko, ibibili kita ng dalaga. Tuntua ako pa nga. Pero ngayon nung nabili ko na, nakabili na rin ako ng washing. Sayang lang kasi hindi mo naabutan yun. Kaya ni tatay. Sayang kasi, ginawa ko na lang para sa inyo. Para sa inyo kaya ako nagsumikap. Kasi gusto ko din talaga, pangarap ko din na pag nakapag-ipon ako, na pag nagkaroon ako ng pera, gusto ko ilipat to eh. Gusto ko siyang gawing ma'am, parang pag dadalo kami sa number 1, yung hindi na kami nauulan na, naaarawan pag dumadalo. Gusto ko sinagawan na parang bahay mong kasi simple lang. Magkakasama, tapos may picture, kahit pa paano. Kasi, ayun talaga is pangarap ko. Yung mapa-ayos din to. Kasi gusto ko, lahat kami nakakadalaw, lahat kami, yung parang sama-sama. Kasi ang gusto ko lang naman talaga bang pangarap ko lang is magkaroon kami ng family picture na kompleto kami magkakapatid na walang away, mga sumbatan. Pangarap din ng nanay ko eh, yung kompleto kami, yung sabay-sabay kami kumakain. Inulungkot talaga ako sa bahay namin sa Cavite. Kaya tuwing rest day, gusto ko talaga umuwi lagi dito kasi doon. Pag umuwi ako dito na sa Navotas, naalala ko yung parang nandun pa rin yung present ng nanay at tatay ko. Kaya pag tuwing umuwi ako doon, yung stress ko sa work, yung pagod ko, parang nawawala yun. Parang doon ko siya nilalabas lahat sa Navotas. Doon ko iniiyak lahat kasi sobrang sakit na nararamdaman ko, ma'am, talaga. Alam mo yung sobrang saya mo sa work, nagpapakasaya ka doon sa work, sobrang saya mo. Nakikipagtawanan ka, biruan, nag-jokes ka, pero hindi nila alam deep inside. Nalungkot ka talaga kasi parang wala kang kapatid. Marami nga kami, pero parang wala kaming kapatid, ma'am. Pabigat, tutulong sa bahay, siya yung naging katulong, ganun. Siya naglalaba, nagluluto ng mga pagkain, nagpa-plancha. Ganun, everyday life po, ganun ginagawa na wala pa siyang work. Hanggang sa magtatrabaho po. Tsaka, hindi po hindi po sa pera, talagang bigay kong bigay. Kaya halos nagkakautang pa kayo, kahit bago sahod, sabi sa kanya, magtabi-tabi siya. Kasi talagang ubos-ubos ko talaga yan, hindi ko talaga siya nakakapag-ano. Bali, Kate, may pabigay pala si Chairman sa inyo sa family niya. Thank you, Chairman. Thank you so much sa tulong po na binigay mo. Sobrang grateful. Maraming online kasi na dito sa Pilipinas, pero yung pinili ko is Redcone. Ito po ay may top 1 master license sa Pagcor. Naniniwala din po ako sa vision nila na honest, trust, and sharing. Trust, ang pagtitiwala ay mahalaga sa tagumpay. Kapag nagtitiwala po tayo, ang mga tao sa isa't isa, mas handa silang makipagpalitan ng idea, magpahagi ng impormasyon at suportahan ang isa't isa. Honesty, naniniwala ako na ang pangunahing katapatan ng susi sa magtagumpay ng sa negosyo. The sharing sa pagbabahagi, kailangan nating ibahagi
ang mga idea, halaga, kaalaman, at tagumpay para sa kumpanya at sa mga taong naniniwala sa atin. Hindi lang po ako nakahanap ng trabaho sa Red Gold, kundi nakahanap po ako ng isang pamilya kasi tinuring po nila ako na parang anak nila. Kung pinapahalagahan nila ako, inaalagaan. Kasi ito po yung first job ko sa buong buhay ko. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa Red Gold. Tapos napakaswerte ko din po kay chairman, kay boss, dahil matulungin siya. Dahil tinulungan niya yung kuya ko nung namatay po yung kuya ko. Siya po yung tumulong sa amin. Nagbigay siya ng mga pagkain doon. Tapos yung about sa pamilya din ng kuya ko, nagabot din po siya. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako at grateful po ako kay boss na siya yung naging boss namin. Alam ko na ang pagiging loyal sa Red Gold ay makakatulong sa akin na maabot ang lahat ng aking mga pangarap. Ayun.